Init na balita mga kaboses ng masa, pagbabalat kayo ni President Bongbong Marcos Jr. lumalantad na dahil nga pati si former President Rodrigo Roa Duterte na nagbigay sa kanya ng malaking suporta noong nakaraang eleksyon ay kinakalaban na niya at gusto na rin niyang pabagsakin, lalong-lalo na ang anak nito na si Vice President Inday Sara Duterte na wala namang ibang ginawa kundi gampanan ng maayos ang kanyang tungkulin sa ating bansang Pilipinas. Makikita nga natin ngayon na marami na talaga ang mga korap na opisyales at mga politiko na ganid sa kapangyarihan na tila'y gustong-gusto na rin pabagsakin ang mga Duterte. Kaya naman ngayon ay nagsisilabasan na ng mga matitibay na ebidensya para maniwala ang taong bayan at mapabagsak na ang mga politiko na dapat pabagsakin dahil mga salot lamang sila sa ating bansa. At heto naman, pakinggan natin ng buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! Ipaglaban ang karapatan nila. Subukan yung mga hinayupak kayo. Gusto nyo talagang galitin ang Pilipino sa kabila ng pakikipagsabwatan nyo sa smuggler, sa kabila ng pakikipagpulburon nyo, wala na kayo sa tamang kaisipan dahil may mga saltik na yata kayong lahat yan dahil puro pagmamahal sa pera, puro party, puro kasal, puro kung ano-anong fireworks and everything. Kick off rally, mga hayawa kayo. Subukan nyo ang Pilipino, makipagsabwatan kayo sa mga traidor na mga banyaga at tignan ko lang kung hindi manindigan ng mga tao kahit sa ibang bansa, kung saan man sila, para ipaglaban nila ang katotohanan, ipaglaban nila ang karapatan nila, ang dugo nila na nananalaytay sa bawat katawan nila bilang isang Pilipino. Subukan mo, Lisa. Hamunin mo ang Pilipino. Ubusin nyo ang pasensya nila. At ang makita nyo, ilulubog kayo lahat sa kampungang mga ginayuta kayo. Ikaw, Senator Amy, star ka na naman ngayon. Kala ko ba, may power ka pa? Ito ba o naglalaro lang tayo ng patintero dito? Gawin mo ang tama. Tama na ang mga palabas dyan sa Senate. Yung kapatid mo, di ba? Sabi mo, suportado mo ang mga Duterte dahil may utang na loob ka sa kanya. Dahil ang tatay mo ay pinalibing sa libingan ng mga bayani. Walang nagpalibing sa tatay nyo dahil lahat ayaw, ngunit ang Pangulong Duterte ay inirespeto ang batas, inirespeto ang tatay mo dahil isa siyang sundalo. Ngayon, wala kayong ginagawa, pagtatraidor, pagtataksil. Ulit, mga kababayan, pambababoy ang ginagawa ni Marcos Jr. Isa siyang tunay na walang balls, tunay na walang bayag ang pinagkakabala ng mga hinayupak, kundi magbayad ng mga trolls, magbayad ng mga manggigipit sa akin, manggigipit sa inyo. Kaya nga sabi ko, ito'y panggigipit sa isang former president. Kung ang nanay mo, nanay ninyo, si Imelda Marcos, sa samut-saring mga kaso, dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, nagawa niya ng paraan at ngayon ay hindi ikinulong dahil sa kanyang edad. Diba? Hindi ako masyado updated sa kaso niya. But anyway, ginawa niyo ng paraan sa damot-sari na ilagay pa sa buong mapa ng mundo na siya ay ganito, ay ganyan. Pero kayo mga hinayupak kayo, wala kayong utang na loob, masyado niyong bodulin ang mga Duterte. I'm not saying na utang na loob nyo sa mga Duterte, utang na loob nyo sa taong bayan. Dahil ang taong bayan, ang mga supporter ng Duterte, ang dahilan kung bakit kayo nandyan, mga yawa mo. Hindi pa kayo kuwain ng kumunoy, ng kadagat-dagatang apoy at nang matapos ng paghihirap ng Pilipinas, puro kayo pulburon, puro kayo tsakan, puro kayo pagnanakaw, puro kayo mga butod sa kapangyarihan, butod sa pera, butod sa tsuktsakan, butod sa lahat ng kaletsihan ninyo. Mga impacto kayo. See that?
Eh, Inday Sara, mag-ingat ka. Kailangan, Inday, pagalitan na kita, Day. Okay? Pasensya na. Okay? Kailangan talasan mo. Alam ko, matalas ka. But this is just me. Magkaiba tayo, syempre. Kung ako dyan, baka pinag-ano ko na yung mga yan. Pinagkurot ko na yung mga kipay ni Lisa. Kinurot ko na yung kipay ni Lisa at nang makatikim siya ng hagupit ni Maharlika. Nakita nyo? So, ito yun. Ito ang expose ko sa inyo. Bago to nangyari, sinabi ko na sa inyo, manghuhula ba ako? Hindi. Meron tayong reliable source sa loob, sa labas ng gobyerno na pinagmamatyagan ang ginagawa na pangdorobo ni Kuting, ni Lisa. Paano ko nalalaman na ginumbag si ni Lisa si Kuting sa eroplano? Paano natin nalaman na si Kuting ay sinigaw-sigawan ni Lisa? Binato ng folder. Glenchong statement yan. Dahil meron tayong mga tao sa loob na sinasakal. Okay? Sinusuppress. Actually, may nasib akong message through my, dyan, sa social media, na sinasabi sa akin, how reliable itong sinabi na to. Baka meron dito may mga empleyado ng government. Na gayon, ang instruction ng gobyerno ni Kuting, ni Liza, na ang Facebook account and social media is logged into the government laptop, government computer. You know what I mean? May Facebook ako, Maharlika, o ikaw, si Vivian, ikaw, Vivian. Si Vivian, nagtatrabaho sa PCO or PCSO, pagpasok mo, or ikaw, Vivian, no, hindi pagpasok mo, 24/7, Vivian, naka-on ang inyong mga Facebook, naka-login, kasi minomonitor ng gobyerno. See that? Kare-receive ko lang. ng message yon. I don't know kung ilang tao ang ginagawa niyan, pero yan ay kaya kong patunayan na may mga nagme-mensahe sa atin. Ang sabi nga doon sa text message, hanapin ko pa. Sabi doon sa nag-uusap silang magkaibigan. Kunyari si Petra at saka si Maria. Sabi ni Petra kay Maria na nagtatrabaho sa gobyerno, sabi ni Maria, "Oy Petra, wag mo ako i-message tinext niya, wag ka mag-message dito sa sa Facebook kong ito. Doon ka sa isa kong Facebook ganon. Kasi monitored ito ng gobyerno." See that? You confirm kung meron nakakaalam niyan, mga palangga. Okay? I-confirm nyo yan. So yan ang nakukuha kong mga reklamo sa aking Facebook account at sa aking email. So ito pong lahat na nangyayari sa atin, ito lahat ay kabalbalan ng gobyerno. Ano pang ang gagawin ninyo? UOFW, kailangan nyong magkaisa, whether nasa Japan kayo, nasa Europa kayo, kung kaya nyo dating mangampanya kay Kuting, gawin natin uli. Gawin nyo uli dyan sa inyong mga bansa na magtipon-tipon kayo sa isang quadrangle, sa kung saan man na nangangampanya kayo na kayo ay maggawa kayo ng mga karatula, whatever message na gusto nyong iparating. Ipakita natin. This time, simulan na natin. Simulan natin, mga palangga. Okay? Ipakita nyo sa buong mundo na isinusukan nyo ang budol administration. Maggrupo-grupo kayo. Kung kaya nyo, maggrupo-grupo noon to support the Kuting administration. And Inday Sara, you can do it again. Para ipakita ninyo kung paano tayo isinusuka ang taong bayan. You start now, tomorrow and the next day. I-email nyo sa akin sa Balitang Maharlika or send nyo lang sa akin. I-share natin para ipakita natin ang boses ng totoong Pilipino na nagkakaisa, na sukang-suka na sa kabalbalan nitong ahas at Kuting Tambaloslos administration. Inuubos na nila ang pasensya ng Pilipino, nilalamon nila ang pera natin, tinatransport ang pera ng bayan, samantalang kayo sa Pilipinas, hindi makabili ng bigas dahil hindi 20 ang bigas, kundi 60 pesos ang bigas. Kayong mga OFW, magkano pinapadala nyo sa inyong mga anak, hindi na makapag-aral dahil what? Kulang na, hindi na kaya dahil sa pagkain pa lang, sa tuition fee, kulang sa bayad sa bahay, sa kuryente, lahat, jutang ginina. You speak up. Get up tomorrow, mga palangga. Magbuo na kayo ng inyong alyansang totoo para sa boses ng bayan. Hindi nyo kailangan magwala. Ipakita nyo sa taong bayan. Maybe we have to compose our new song. Diba? I'll think about that.
kung anong kanta ang gagamitin natin. Pero, you know, ipakita natin, mga placards natin. Game kayo? Game? Okay? Ipakita natin sa buong Pilipino. Okay? Actually, kahit na kung hindi kayo makalabas sa inyong mga trabaho, pwedeng, ano lang, dyan lang kayo sa inyong bahay. Mag-ano kayo ng picture. Reel kayo or picture ninyo, isend nyo dyan sa Balitang Maharlika. Or make sure lang na ang masindan yung mga page ko ay sigurado po dyan sa link sa ilalim kasi nga may Facebook page na ginagawa ang gobyerno na identical o fake account under my Maharlika Boljak TV or Maharlika Boljakan, ginagaya nila para maligaw ang inyong mga message, para madali po kayong tukuyin ng gobyernong sindikato, para kayo'y gipitin, takutin ang inyong mga pamilya sa Pilipinas at kunin ang inyong mga impormasyon. So make sure na ang binimessage nyo ay eksaktong account ko. Dito na lang para safe palangga. balitangmaharlika@gmail.com. If I were you, dyan lang po kayo mag-message dahil yan po ay siguradong matatanggap ko. Basta yung balitangmaharlika@gmail, wala pong number yan. Diretsyong ganyan. Dyan kayo mag-message sa akin ng mga picture ninyo, ipakita ninyo kung ano, dyan lang muna yan, yung aking email. Ipakita ninyo sa amin. Lahat, ipopost ko dito. Igagawa tayo ng, i-post natin lahat sa social media na sukang-suka na kayo kay Kuting. O kaya, resign. Yan ang message. Resign BBM. Resign Kuting ng Norte. Ano ba sasabihin natin kay Butod? Okay? Itapon si Butod sa dagat-dagatang apoy. O kung ano man. Yun ang gawin natin. Diba? Enough for Liza Butod. Tama na. Sobra na. Sobra ka na, Liza Butod. Game? Gawin natin. Yan yung hashtag natin, okay? Resign Kuting ng Norte, resign Marcos Jr., resign BBM, okay? Butod, Liza, kahit Butod na lang Liza Butod, matakaw, sugapa, name it. Gawin nyo yan, mga palangga. Ipadala nyo yan at sama-sama natin ipakita ang power ng social media. Dahil wala man tayong pera, wala man tayong political power, but our voice, our social media is more powerful than these people, mga butod na ito. Okay? So dyan kayo sa Davao, magkalma lang kayo dyan mga palangga, di ba? Magdasal tayo na hindi magdanak ang pula. Kung meron mang magdanak ang pula, hindi po ito kagustuhan ng Pilipino, kundi kagustuhan ng Kuting at Ahas administration dahil sila ang kumukumpas kung ano ang mangyari dahil kung gusto nila ng peaceful, hindi nila hayaang pangmahimasukan ang Pilipinas ng mga banyagang pakialamero at pakialamera para pakialaman ang ating soberenya. Diba? Sabi ko, alam mo, mga kababayan, sabi ko, may kausap ako kanina. Okay? Maharlika, yung vlog mo, grabe, emotional ka, dadadadadada. Sabi ko sa kanya, ay wala, nakakapagod na eh. Tapos sabi niya sa akin, alala mo, sinabi mo sa akin dati pag nanalo si Kuting, tatahimik ka na. Sabi mo, hindi ka na ayaw mo na magpolitika kasi nakakapagod. Sabi ko sana naman, kung sino man ang mga sumunod, whatever, for whatever means, hindi natin alam ang turn of events. Sabi ko, kung sino man ang pumalit sa buwaka ng inang Kuting na ito, kung si Sara man o kung sino, malay mo ako. Ako pala. Diba? Kidding aside, bang palangga. Sabi ko dito sa friend ko, sabi ko, ayoko na, napapagod na ako. Sabi ko, magluluto na lang ako. Tapos sabi niya, paano pag gumawa na naman kunyari si Sara o kung sino man ng katarantaduhan? Sabi ko, hindi siguro gagawin kasi sasabihin ko ganito. Sabi ko, Day, maluoy man ka, napagod na si Maharlika, ayoko na makipag-away sa inyo. Tama na, magluluto na lang ako. Mag-cooking show na lang ako. Yun talaga gusto ko. You know what? Yun ang pangarap ko sa vlog ko. Dapat mag-cooking na lang ako. Pero hindi kaya ng puso ko, ng konsensya ko na makita na nilalapastangan ng mga buwaka ng inang to na dati kong sinuportahan. Dahil isa ako sa instrumento kung bakit nandiyan yung mga buwaka ng Genimis na yan. Kaya kung nakikinig ka man, Day, o kung sino ka man na susunod dyan kay Kuting, maluoy mo, maawa kayo. Pagod na kami makipag-away. Pagod na kami magmura. Pagod na kami. Gusto namin ng peaceful Philippines. Gusto namin ng mga OFW. Makita namin yung aming mga pamilya na nagkakaroon ng trabaho, hindi nang lilimahid, di ba? Na nagkakaroon ng time, ng chance
para maghanap buhay. Yung ibang mga OFW, dapat hindi na sila bumalik kasi kahit hindi man sobrang yaman o hindi man napakayaman ang magiging sitwasyon nila sa buhay, at least sama-sama yung kanilang pamilya, di ba, magsaka sila sa kanilang sakahan, meron silang itatanim, suportado sila ng gobyerno, hindi yung may lupa ka, nakatiwangwang, di ba, pero wala kang maitanim, wala kang puhunan, wala kang patubig, wala kang pangkuryente kasi wala kang suporta ng gobyernong sindikatong ito. So ako, humihingi ako, sabi ko nga sa friend ko, sabi ko, alam mo, magmamanikluhod ako. Sabi ko, maluoy man mo. Maluoy man ka mo, sasabihin ko, napapagod na ako. Kailangan kong lumuhod sa susunod na magiging leader natin. After this pulboronic. I'm serious. Kung kailangan kong maglakad, magluhod ako. Okay? Mula dito sa pier ng Santa Barbara, papuntang Los Angeles, mga palangga. Okay? Luluhod ako. Kung yun ay magiging sagot para tulungan ng mga susunod na leaders ang ating bansa na hindi na nila nakawin lahat. I said, di ba, sabi ko nga, you can make business out of it. 10% siguro is okay na. But not 50, 60% ang nakaw niyong mga ginayo pa kayo. Mga palangga. So, Inday, huwag kang papayag na napulutin ang tatay mo, sabi ni wala ka na palangga. Ina Tupas. So, game, BBM resign. So, I challenge all of you. Kayong mga OFW, kayo dyan sa Pilipinas, make a banner. Kung kayo magpapamilya, lahat kayo, BBM resign, Lisa Butod, tama na, isuka mo na. Ay, ganda yun. Oh, game? Lisa Butod, tama na, isuka mo na ang pera. Oh, Lisa Butod, tama na, isuka mo na ang pera ng bahay. Pera na lang para mas magaling padansahin. But anyway, kumilis na kayo. Okay? Doon sa mga men in uniform na mga ka-message ko, na alam ko, nagre-report kayo sa akin, na sukang-suka na kayo kay Kuting, lalo na kay Lisa na nagmamando sa inyo. Mga sir, mga ma'am, tumayo po sana ang inyong mga ototoy. Okay? Tumayo sana ang inyong mga bruskong katawan, ang inyong mga maalindog na katawan, mga ma'am, mga sir, para sa taong bayan. Dahil akala nyo, yung pagsipsip nyo kay Lisa, forever yan. Pag wala na kayong gamit sa kanya, pwede na kayong gurgurin, pwede na kayong itapon sa bangin. Ganyan yung buwakan ng inang babaeng yan. I'm telling you, walang permanenteng walang permanente sa mundong ito. Sa politika, sa issue ng politika, wala kang permanenteng kaaway kasi nga ang meron lang ang permanente ay vested interest. And sana kayo, mga sir, mga ma'am, hindi kayo katulad niyan. Isipin nyo ang kinabukasan ng mga anak nyo, mga apo nyo. What if yung mga apo nyo ay later on magiging bunga ng ginawa nyong pakikipag-connive kay Lisa at sila later on, hindi mo alam ang takbo ng buhay, sila ay maging biktima ng ginawa mo sa pakikipagsabwatan sa mga ahas at ang apo mo ay magiging mag-re-reap ng kababuyan ng pakikipagsabwatan mo o nyo kay Liza Smarts. Diba? So, dyan sa Davao, dyan sa buong OFW, we have to protect our not only Pangulong Duterte, but ang ating kalayaan, ang ating karapatang magsalita, karapatang magsabi na sukang-suka na tayo kay Lisa Butod. Dahil hindi siya ang Diyos, hindi sila ang Diyos, hindi sila ang makapangyarihan. Ang tunay na makapangyarihan ay taong bayan. Kaya huwag kayong matakot. Isang beses lang tayo mabuhay sa mundong ito. Okay? At isang beses din tayo matsugi. At sisiguraduhin natin yung paa ni Lisa ang unang pumantay. Kasi yung babaeng yan, kahit nakakomatose na yan, kaya pa rin gumawa ng katarantaduhan yan. Kahit nasa deathbed na yan, dying na, may kunti tatlong hininga, kaya pa rin gumawa ng kababuyan ni Lisa Araneta Marcos, aka Smugs. Dahil ang intensyon niya ay budulin tayong lahat, pisatin ang itlog ni Kuting, jombagin si Kuting para
isakatuparan ang pangarap niya sa kanyang anak na si Sandra Chararat. Yan ang katotohanan yan. Kaya sabi ko sa inyo, kahit si Lisa Smugs ay naka-coma na yan, basta may kunti pang neuron, na may isa-isa pa ng kunti, yung 1% na yan o 0.01%, kaya yan maggawa ng kabulastugan. Kaya hanggat hindi pumapantay ang paa niyan, that na masisecure ng Pilipino na si Lisa ay hindi na makakagawa ng kababuyan sa gobyerno o sa bansang Pilipinas. Kaya dapat wakasan na yan. Alam nyo yan. So resign at speak up. Anyway, I'm so exasperated. Okay? Tired dito sa ano na to, sa laban na ito. Sabi ko nga, nabaos lang ako eh. Baos na ako palangga. But again, actually, pinagagalitan na nga din ako dito. Ingay ko nga. Ingay ako dito ngayon. Sabi ng mga aliporis, ang ingay mo. Araw-araw ka na lang maingay. Sabi yan ng gano'n. Doon ka na kay Lisa Smugs. Jombagin mo na ng bonggang-bongga. Well, fair and square. I can do that. Without the power of money and goons. Anyway, this is your fair lady Maharlika. Sa seryosong usapan, ipaglaban po natin yung ating karapatan. Paulit-ulit ito, gas-gas na to. Pero itong mundo na ito na ginagalawan natin, lalo na kayo sa Philippines, demonyo po ang mga nasa gobyerno. Hindi lang sila bastang ahas, sinapawan po nila si Satanas. Thank you, Palangga. Asahan ko yung mga video picture nyo na isend nyo sa akin sa balitangmaharlika@gmail.com at ipi-play ko dito, okay? At ipopost ko sa Facebook at YouTube account ko. Thank you.